Hindi pabor ang ilang residente ng San Andres Bukid sa Maynila sa isasagawang relokasyon sa kanila para sa construction ng North-South Commuter Railway Project. May unang balita si Jomera Presto. Matataas at yari na sa bato ang mga bahay na ito sa Barangay 800 sa San Andres Bukid sa Maynila. Nakatakday ang gibain para bigyang daan ng North-South Commuter Railway Project ng gobyerno. Ang problema ng ilang residente, maliit daw at hindi sapat ang ibibigay na relokasyon sa kanila sa Naik, Cavite. Para siyang condo type, 3-story. So ang ano doon is 27 square meter, 2 bedroom. Pero wala siyang sariling lupa. So paano mo masasabing amin yun? Ito amin na to eh. Mana to ng lolo namin eh. Lupa namin to, wala kaming binabayaran monthly. Iniisip din ni Gloria kung paano makakakuha na magandang kinabukasan doon ang kanyang 5 anak na nag-aaral pa. Lahat ng possible na way na pwedeng may makuha yung mga anak ko, nandito sa Maynila eh. Ba't pa kami lilipat ng probinsya? Kung itatanggalin kami o if ever na may relocation, dapat sa Maynila lang din. Taong 2004 daw nang unang gibain ang bahagi ng kanilang bahay pero wala raw silang natanggap dito na kahit ano. Ang 75 years old naman na si Tatay Bethlehem, problema ang kanyang pagpapa-ospital sa oras na ilipat sila ng probinsya. Kanina lang galing na ako ng ospital ng Maynila. Pabalik-balik ako pa nagpapacheck up. Kung lilipat kami sa malayo, anong kasiguruhan na meron kami makikita agad na libreng ospital doon? Kailangan daw kasing operahan ang kanyang luslos kaya dagdag isipin pa para sa kanya ang gagawing relokasyon. Iniisip din daw niya ang kanyang trabaho bilang mananahi at ang monthly na hulog para sa pabahay ng gobyerno. Sa edad ko, ang tanong, kaya ko pa bang humulog ng ilang taon? Wag namang mangyari na kunwood kung kunin ako ni Lord. Di may iiwanan pa kong problema para sa mga anak ko. Sabi ng barangay, nasa mahigit 100 pamilya sa kanila ang apektado ng proyekto ng DOTR. Wala pa namang schedule sa pag-iba sa mga bahay pero posible na raw lagyan ng mga bakod ang lugar bago matapos ang second quarter ng 2024. Sa ngayon ay may markings nang inilagay ang DOTR para sa mga maaapektuhang bahay. Ito ang unang balita, Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.